Huwag kang mainggit sa mga taong gumiginhawa sa buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 6, verses 20 to 26, and I read it for you. Then he looked up at his disciples and said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you will be filled. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when people hate you and when they exclude you, revile you and defame you on account of the Son of Man. Rejoice on that day and leap for joy, for surely your reward is great in heaven. For that is what their ancestors did to the prophets. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are full now, for you will be hungry. Woe to you who are laughing now, for you will mourn and weep. Woe to you when all speak well of you, for that is what their ancestors did to the false prophets." Sa mata ng mundo, ang mga isinumpa ay ang mga nahihirapan sa buhay, ang mga mahihirap, ang walang maibuga-buga sa buhay. Pero alam po ninyo, sa mata ng Diyos, kakaiba. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay isang testamento na iba ang pananaw ng mundo sa paningin ng Diyos. Kung babalikan natin ang buhay ni San Francisco ng Assisi, niyakap niya ang karukhaan. Sa kanyang karukhaan at sa kanyang kaliitan sa mundo, nakita niya na mas napapalapit siya sa Diyos sapagkat ibinibigay niya ang kanyang buong sarili sa pananalig sa Diyos, sa Amang nasa langit na nagbibigay ng mga pangangailangan niya. Siya ay lubos na nagtiwala sa Diyos at nagawa niyang lubos din, ganap na ialay ang kanyang sarili. Sa mata ng mundo siya'y nahihibang sapagkat iniwan niya ang buhay karangyaan. Pero sa mata ng Diyos, nakita natin na ang ebanghelyong ipinangaral ni Jesus na dukha ay nakita sa mismong buhay ni San Francisco. Kaya isa pong panawagan sa atin na huwag po tayong mainggit sa mga taong gumiginhawa. Tayo rin ay may panahon. There is God's perfect timing for all of us sa lahat ng blessings na natatanggap natin sa buhay. Kung mayroong umaangat, kung may umaasenso, maging masaya tayo para sa kanila. Kung ipinagdarasal natin na tulungan tayo ng Diyos para lumuwag-luwag sa buhay, darating ang panahon na ibibigay din naman ng Diyos at hindi naman tayo pababayaan ng Diyos sapagkat siya ay isang amang mapag-aruga, mapagkalinga sa ating lahat. Ang hinihikayat sa ating lahat ay ang lubusang pagtitiwala sa Ama. Kumusta ang iyong pananalig sa Ama? Ito ba'y 100%? Ito ba ay kalahati lamang na pagsunod sa Kanya? Inaanyayaan tayong lahat na magawang iwan kung anuman ang tumatali sa atin papalayo sa Ama. Upang kagaya ni San Francisco, maibigay natin ang ating buong sarili kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, yakapin nawa namin ang tahasan at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.